Naghanap rin ako ng mga job opening na naaayon sa pinag-aralan at kakayanan ni Luis. Pinadala ko ang kanyang resume sa ilang kumpanya. Halos 3 linggo na ho kami naghahanap ng trabaho para kay Luis. May mga pagkakataon na qualified naman siya doon sa trabahong ina-applyan, kaso kapag nalamang galing ng bilibid, biglang nagbabago. Ayaw na ho siyang tanggapin. Nandun pa rin yung stigma na kapag galing ka ng bilangguan, para bang nahihirapan sila na pagtiwalaan ka. Pero sana naman po ay magbago na ito, no? Bigyan naman ng ikalawang pagkakataon yung mga katulad ni Luis na magbagong buhay. Kahit mahirap, kung si Luis nga hindi sumusuko, hindi rin natin siya susukuan. Hello, lalapit na ho sana namin. At hindi nga kami nabigo. Isang kumpanya ang tumugon sa amin. Pinuntahan ko ang employer na ito na nagpaabot ng interes na bigyan ng trabaho si Luis. Hi, sir. Sir, Julius Babaw po. Sir Julius, thank you for coming. Opo, may discuss lang po sana ako sa inyo tungkol doon sa isa naming kababayan na tinutulungan. Pag-usapan natin, sit down. Aha. Ang pangalan niya po is Luis. Ang kasong kanyang kinaharap ay estafa. Nagtiyaga siya, nag-aaral siya, at nakatapos siya ng 4-year course na commerce. Paglabas siya ng kulungan, ang problema ngayon, nahihirapan siya maghanap ng trabaho. Siyempre. Oo. Alang-alang sa'yo, Julius, hanap ko ng paraan yan. Wow. Good news ito para kay Luis. Maging ako, excited na rin sa panibagong yugtong ito ng kanyang buhay. Thank you, sir. Malaking bagay ho yun. Thank you. Nung hapon ding yun, dinala ko si Luis sa kanyang magiging employer. Wala siyang kaalam-alam na first day na niya sa kanyang bagong trabaho. Ito na po si Luis. Si Luis. Hi, Luis. Mr. Delantar. Crisostomo. Gusto mo? Sit down. Tingnan na, ako muna. Ano bang trabaho yung gusto mo? Kahit po, basta malangot po, saka maayos po. Kami ni Mr. Delantar, nag-uusap nga kami. Ang gusto na nga namin ay baguhin yung ganung klaseng pananaw, no? At ikaw yung aming unang, kumbaga papakita natin sa tao, no? Ikaw yung unang magiging ehemplo na ang pagbabagong buhay, mangyayari lang yun kapag may suporta ng lipunan. Meron ka bang gustong sabihin, Luis? Tayo napapanood ngayon ng mga kaibigan mo sa bilangguan. Ano ang gusto mo sabihin sa kanila base sa iyong karanasan? Masabi ko na po sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Tuloy lang po nila yung buhay nila. At darating po na araw na may taong ihipo sa kanila para matulungan ka kagaya ko. Matulungan po ako. Napakalaking bagay po talaga. Thank you, sir. Thank you, sir. Sa ating pagkakadapa, masarap isiping meron pa rin mga taong tutulong at magmamalasakit na tayo makabangon. Ewan ko, no? Ba't ako nadala ng emosyon ko? Kasi naawa ako kay Luis, eh. Ang dami-dami ho natin mga kababayan na pagkatapos na mag-graduate sa school, nahihirapan maghanap ng trabaho. Pero ito, nagtapos nga sa loob ng bilangguan, tapos pag nalamang ex-convict, para bang doble-doble hirap na makahanap ng trabaho. Talagang imposible, sabi nga nung iba. Pero dahil dun sa ginawa natin, naging posible ho yung mga pangarap ni Luis. Nagkaroon siya ng trabaho instantly. Kaya talagang tutuwa ako, no? Tutuwa ako, hindi ako nalulungkot na iyak ako sa sobrang tuwa na meron tayong taong natulungan ngayong araw na ito. Ngayon, construction site inspector na si Luis. Hindi lang magandang posisyon sa trabaho ang naibigay sa kanya, nanumbalik din ang dangal at dignidad niya bilang tao. Bilang padre de pamilya, matutustusan na niya ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Makakatulong na rin sa kanya ang kanyang misis sa sisimulan nitong maliit na tindahan. Sa tulad ni Luis na minsang nabilanggo, ang kanyang pagbabagong buhay, mission possible.